Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Nag-react na din mga kababayan sa charity boxing fight si Congressman Pulong Duterte. Ito yung sabi ni Pulong, kung seryoso siya, mag-sign muna ng waiver. Mag-sign muna daw ng waiver si General Torre. Wala eh. Mag-sign man ng waiver si General Torre, tumakbo na po yung kapatid ninyo. Ano pa man, ang papirmahin mo ng waiver mo na yung kapatid ninyo, si General Torre, do or die. Yan ang training ng mga pulis at sundalo. Mamatay man sila sa laban, walang problema yan sa kanila kasi yan ang sinumpaan nila sa trabaho. Ito nga po, hindi nila itong trabaho. Pero, ang sabi ni General Torre, pagbibigyan niya. Pero mas maganda, charity boxing. Laro lang, manalo matalo, may maiipon pong pera para sa ayuda. Kaya lang itong sinasabi ninyo mag-sign ng waiver po, magiging walang saysay na to na sinasabi po ninyo, Congressman Pulong, kasi tumakbo na yung kapatid ninyo. Yan sabi dito ni Pulong, kung mapuruan siya at mamatay, makukulong ang kapatid ko. Ang mga polis at sundalo po, wala sa kanila ang problema, ang mamatay. Pulis yan eh. But anyway, may nakita tayo na waiver po. Amaya basahin natin mga kababayan yung waiver. At saka si Secretary Larry Gadon, nag-volunteer na mag-referee para daw masigurong walang mapupuruhan. Kasi charity boxing man lang ito. Lang, tumakbo na yung kapatid ninyo. Sabi dito, inudyukan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si PNP Chief General Nicolas Torre na pumirma ng waiver bago ituloy ang charity boxing match laban sa nakababatang kapatid ng kongresista na si Acting Davao City Mayor Basti Duterte. Sa ilalim ng waiver, absuelto raw dapat si Mayor Duterte sa anumang legal na liability sakaling may mangyaring masama sa boxing match. Mag-sign muna ng waiver. Magpa-drug test na rin kung talagang malinis, go, saad ni Representative Duterte sa isang panayam ngayong Biyernes, July 25. Ano anya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo? Another ablada? Another empty rhetorics mga kababayan. Pero wala talaga, hindi seryoso na lumaban ng patas mga kababayan. Gumawa siya yung naghamon, yung kapatid po ninyo, siya yung naghamon, pero siya ang gumawa ng kung ano-anong kondisyon. Si General Torre, wala. Kasi nga, ready siya, do or die. Ayan, another ablada, pakinggan natin. Papirmahon sa siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsoon, na napod sila dahilan. Magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro man ka sila isog. Kaya ko, manghagit ra po ko. Lain ako hagiton, di ko manghagit na lang mga gamay po na ng... Gamay po kayo na yung gihagit. Dito taas manghagit. Tama to iyang kondisyon. Total gusto ni mo mutabang ng baha. Kamo, ikaw, PNP Chief, daghan na magkakwarta, kabalo man tahan na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Anong hindi na lang ka mo doon diretsos gibahaan? Gibuhat pa naman kondisyon ng sa ako igsuon, magsumbagahan na yun. O karon ay kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test at tanan, usbon, bisag na upaw na po, usbon na po nato. No, hadlok man mo, anong drug test. Namoy gitago. Parehas po ni Basti. May kondisyon na drug test. So, nag-set sila ng kondisyon mga kababayan na imposible na mangyari. Imagine ipa-drug test mo, utusan ng PNP Chief, yung ating Pangulo at lahat ng mga public officials magpa-drug test daw before na matuloy yung boxing. Talagang ayaw lumaban. Siya yung naghamon, ayaw man lumaban pala. Yan ang malinaw po. Sabi ka natin mga kababayan, kung totoong matapang si Baste, anyway siya yung
naghamon, dapat ang ginagawa niya ngayon, nagpa-practice na rin siya kasi si General Torre tuloy-tuloy yung practice. Tumakbo po sa compound ng Krame kahit napakaulan. Naka 10 rounds. Yan ready si General Torre. Yung mga Duterte, sige lang ang daldal, sige ang ablada. Ayan, kung seryoso siya, mag-sign muna ng waiver. May inisyu na po na resolusyon yung Games and Amusement Board. Ayan resolution number 25-08 series of 2025. A resolution to ensure the safety and integrity of the proposed boxing match between PNP Chief Nicolas D. Torre and acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Whereas pursuant to Executive Order Number 120 Series of 1948 as amended by Executive Order Number 392 Series of 1950, the Games and Amusement Board or GAB is mandated by law to regulate and supervise professional boxing to ensure that events are conducted with the highest standards of safety, integrity, and sportsmanship. Corner yung mga Duterte. Wala na ito. Despite this resolution, mga kababayan, hindi pa rin dumaban si Basti Duterte. At yung sinasabing waiver, ay nakita na akong waiver. May gumawa na po ng waiver para pirmahan na lang ng dalawa. Pag hindi pa rin, mga kababayan, isa lang ang ibig sabihin nito. Talagang duwag. Ayan Whereas the proposed boxing match between PNP Chief Nicolas D. Torre III and acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte has come to the attention of GAB, being the high-profile sporting event that could encourage the values of discipline, resilience, and camaraderie among Filipinos. Whereas GAB recognizes that a nation that is physically fit and mentally alert is better able to respond to challenges, internal and external, and sports like boxing play a significant role in promoting physical fitness and mental toughness among citizens. Whereas the board acknowledges the necessity of prioritizing the safety and welfare of the participants and therefore sees it essential to extend its technical support and medical supervision during the aforementioned boxing match should the participants so request. Whereas GAB has duly accredited professional referees who are qualified to officiate the bout and ensure that it is conducted under the established rules and standards of boxing. Wala na kayong lusot, Congressman Pulong, sa Kasibaste. Yung request ninyo, yung sinabi ninyo na magpirma ng waiver, ready na po. Pag umatras pa rin si Baste, isa lang ang ibig sabihin, talagang walang yagballs. Yabang lang talaga ang nandyan sa inyo po. Hindi na kayo magkakatras dito. Hayaan na to. Sabi ko sa inyo, nagkamali yung kapatid mo. Kayo kasi, ganyan mga ugali ninyo, kala ninyo, walang papatol sa inyo. Ipinatulan ni General Torre. Ang isang sundalo po, pulis, doon na yan, kahit mamatayan dyan sa ring, wala problema yan sa kanila. Wala kayong kaso dyan. Yung sinasabi ninyo, baka madimanda yung kapatid niyo. Walang ganyan po. At may refereeing, mga professional referee. Hindi hayaan ng ganyan. Nag-resolution na yung Games and Amusement Board. Ano pa? Yan Whereas GAB's medical personnel consisting of licensed physicians and paramedics are available and capable of providing immediate medical attention to the participants in the event of injuries or emergencies during the match. Now therefore be it resolved as it is hereby resolved that the GAB upon the request of the participants shall: Number 1, recommend a qualified and accredited referee to officiate the Torre versus Duterte boxing match. And 2,
direct its medical personnel to be on hand to assist the participants should the need arise. Resolve further that a copy of this resolution be furnished to the respective offices of the PNP. Chief Torre in acting Davao City Mayor Duterte for their reference. So resolved. In witness whereof, we have hereunto set our hands this 25th day. Ngayon pa lang po, 25th day of July 2025 at the city of Makati, Philippines. Signed, Attorney Francisco J. Rivera, Chairman. Attorney Manuel Plaza, Commissioner. Angel Bautista, Commissioner. Attested by, kompleto po yung pirma, Mark Anthony D. Libonao, Executive Assistant, 3 in Acting Board Secretary. Wala na kayong lusot. Maubusan kayo ng rason para makalusot. Ready na po. Pati yung referee, may professional referee. Kaya yung takot po ninyo, Congressman Pulong na makamapuruhan ng kapatid ninyong si Baste, yung ating PNP chief, malabo po, baka baliktad. At saka hindi ayaan po ng mga referee na mangyari yon. So, wala ng rason para mahumiling pa ng kung ano-anong kondisyon si Pulong o si Baste. At kayo po, yung sinasabi ninyong magpa-drug test muna, hair follicle muna, yung Pangulo, sa kalat ng mga officials ng gobyerno. Yan na kondisyon na yan. Ang ibig lang sabihin, ang meaning niyan, duwag. Yung naghamon, duwag. Kasi nang pinatulan yung hamon niya, naglagay siya. Humingi siya ng kung ano-anong kondisyon. Saan ka nakakita? Ikaw nung naghamon, pagkatapos ng kinol yung hamon mo, hihingi ka ngayon ng kung ano-anong kondisyon. Di ba karuwagan ang ganyan? Sa kasilari gano'n, nag-volunteer na rin nga. Yan para masigurong walang mapapahamak, walang madidisgrasya. Ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste ay nagvo-volunteer ako na maging referee. Because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. At merong iniinom yan na energy drink. Coffee. Ito, binigyan nga niya ako Itong coffee na ito ay talagang energy drink ito. At kapag ka nakainom ka nito ay talagang astig. Astig na astig. At talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya ako ay nagwo-worry dyan kay General Torre. Baka ma-carried away siya at masobrahan ang pagsusuntok niya kay Baste. At ayoko naman na magkaroon ng serious injury dyan. Dahil na ito naman ay isang sports game lamang. At maganda nga layunin ni General Torre astig na ito ay gawing charity fight. Kaya ako ay willing ako volunteer na referee upang mabilis umaawat sa kasakali mang magkaroon na ng talagang sakitan. Kaya ako ay mag-volunteer. Referee Larry Gaton. So ano kayo ngayon? Ngayon si Grico Bilica, si Atty. Grico Bilica, Bicolano ito, nag-post kanina. Ang sabi niya, kasi si Baste, kung ano-anong kondisyon yung kinuha niya yung pwede nating ipalit. Hindi man pwede, Atty. Bilica, na may ipapalit kayo. Kasi si Baste ngayon naghamon. Pagkatapos ng kinol, hanap kayo ng kapalit ni Baste. Hindi man pwede ganyan. Si General Torre ang may karapatan na humanap ng kapalit para lang matuloy yung boxing match for charity. Kasi kung hindi man darating doon si Baste, kasi kung ano-anong kondisyon. Ngayon nakita ko si Diwata, yung kamukha ni General Torre. Nasabi ni General Torre noon, gusto ko niyang makilala ng personal. Puntahan ko niya pag may time ako si Diwata. Nagpa-practice na rin ngayon si Diwata. Baka gawing replacement para lang matuloy yung labang. Nakita ko, nagpa-practice mag-boxing si Diwata.
Magpa-practice muna tayo kasi malapit na yung laban natin. Kaya naman, maganda ka na yung mga kalabang ko. Nagpa-practice na po. Yung kamukha niya, no? Kamukha Kaya ni... naman mga bakla, suportahan niyo ako ha. Malapit na yung laban ko. Ni General Torre. Oh my God! So mga bakla ha, kung hindi man matutuloy, alam niyo na, hanap tayo kalaban. So yun lang. So ano kayo ngayon? Di ba? Paya kayo. So yung broadcaster mga kababayan na si Deo Macalma, nadismaya tuloy sa pag-back out mga kababayan ni Baste. Yan o. Sabi ni Deo Macalma, broadcaster kay Mayor Baste, na-choppy ang bata natin. Tuloy po ang SONA pero hindi po tuloy ang boxing. Panay pa naman ang ensayo ni General Torre, sabi ng veteranong broadcaster na si Deo Macalma ng DCRH. Choppy, hindi pa nasisimulan yung laban, talo na. Talagang kaya yung pinasok na problema niya, no? Ni Baste. Kaya biglang nagsalita si Pulong, ganun pa rin ang labas. Dismayado ang veteranong broadcaster na si Deo Macalma ng DCRH nang maglatag ng kondisyon si acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa sinusulong na charity boxing match nila ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre na sana ay magaganap sa linggo, July 27 sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Sabi ni Deo Macalma, "Pumusta pa naman ako kay Baste. Dihadista ako eh." Sabi nila kay Deo sa kanyang programa. Parang sarcasm ito sa kanyang programa ngayong Biyernes, July 25 ng umaga. Kaya lang na-choppy yata si Mayor. Kumusta na pala? Talo si Deo Macalma, na-choppy. Yan ang consequence po ng kayabangan talaga. Kahihiyan. Yan ang abuti ng kayabangan po. Tama ang Bible po. Kaya lang anya na-choppy. Na-choppy ata si Mayor, dagdag ni Macalma. Itay matapos maglatag ng kondisyon si Mayor Baste para matuloy lang ang kanilang sagupaan ni Torre. Napusposa na rin ang pag-ensayo para sa event. Bagamat siya ang unang naghamon at agad na pinatos ni Torre, sinabi ni Baste sa kanyang podcast noong Huwebes, napapayag lamang siya na matuloy ang kanilang boxing match kung aatasan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang lahat ng elected officials ng gobyerno na sumailalim sa hair follicle drug test. Hindi lang yung lahat ng opisyal, kundi mismong yung ating Pangulo. Kausapin mo anya yung amo mo, sabi ni Baste, na magpa-hair follicle. Tapos lahat ng opisyal ng gobyerno, matindi, naglagay ng napaka-imposibleng kondisyon para makalusot sa kanyang hamon. Hindi ka lulusot. Sabi ni Deo Macalma, na-choppy. Sayang yung pusta. Talo si Deo Macalma. Hindi pa nangyayari yung actual boxing. Talo na si Deo. Ngayon, si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya nag-react na rin. Si Sindanya na isang bading, sabi ni Sindanya, Baste Duterte does not even deserve bakla tag. Pag sinabi kasing bakla, ang general thinking, understanding, mga kababayan ng mga tao, duwag, bakla ka niya, ayaw mo makipagsuntukan. Yan ang general tag ng mga tao, di ba? Kahit nung tayo bata pa, pag hindi nakikipagsuntukan doon sa mga bully, ay bakla ka niya. Di ba? Inaawakan pa nga yung yagballs. Sige nga niya, kung matapang ka, awakan yung yagballs para galitin. Pag talagang hindi lumaban, tatawaging bakla.
Pero sabi ni Percy Sindanya na isang bading, hindi deserve ni Baste na tawaging bakla. You see, kasi maraming mga bakla ngayon, napakatatapang, mas matapang pa sa totoong lalaki. Di ba? Yan sabi nito. Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte does not even deserve to be called bakla or homosexual after the latter laid out a condition before accepting the proposed charity boxing match against PNP Chief General Nicolas Torre. According to Akbayan Party List Representative Percy Sindanya, homosexuals are people of courage and conviction traits supposedly not shared by the Dutertes. Sa kabaga. Totoo. Matatapang yung mga bakla. Lumalaban hanggang kamatayan. Basta't prinsipyo, mga kababayan ang pinag-uusapan. Hindi yan umaatras. Sabi ni Percy Sindanya, please lang, huwag niyong tawaging bakla si Baste dahil umatras siya sa boxing nila ni General Torre na siya mismo ang naghamon. Maraming bakla ang matapang at may paninindigan. Hindi ganyan si Baste. Hindi ganyan ang mga Duterte. In a subsequent Facebook post, the Akbayan Solon posted a picture of a jet ski along with the text, "Ako nga, asa ka pa sa boxing." Sindanya was alluding to a famous unfulfilled promise of the elder Duterte, like father, like son, sabi niya. Nag-post siya, mga kababayan, ng jet ski na walang dumating na Duterte at may caption, "Ako nga." Walang nangyari. Like father, like son na niya. Lahat, ablada. Talaga pong isang kaiyan sa lahi ng mga Duterte at sa mga taga Davao. Ang ginawa ni Baste Duterte. Sabi ko nga sa mga ancient warriors, magpapatiwakal na lang mga kababayan kaysa matawag na duwag. Inulan po ng batikos, ng mga netizens, tinawag na duwag po. At bakla itong si Baste. Pero hindi sumang-ayon si Percy Sindanya na isang bading. Hindi niya siya bagay na tawaging bakla kasi ang mga bakla, maraming mga bakla, matatapang, may paninindigan. Hindi umatras sa laban. You see? Si Attorney Wilfredo Garrido po, may reaction din sa pag-back out ni Baste. Sabi dito sa report ng Abogado News, Lawyer Wilfredo Garrido said Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte appears to be backing out of the fist fight he himself proposed against PNP Chief General Nicolas Torre by suddenly imposing conditions. Duterte questioned Torre, who had agreed to the match, for suggesting that the fight be used to raise funds for victims of present calamities. Duterte also said he would only agree to fight Torre if Torre, the president, will direct all elected officials to undergo a hair follicle drug test. Sabi po ni Atty. Garrido, Torres' call for the proposed match anya to raise funds for charity is not a barrier to the fight and is even an incentive for it to push through. Tama. Kasi para naman hindi masayang yung panahon, yung pag-practice. Nagsusuntukan lang sila pagkatapos magkakasakitan. So anong na-achieve? Basta lang naibuhos nila yung galit sa isa't isa. Pero si General Torre wala mang galit kay Baste. Si Baste may rason na magalit. Kasi nga si General Torre yung nag-deliver kay Digong, tatay ni Baste, sa ICC. So sabi ni General Torre, para hindi naman masayang, gawin nating charity boxing. Yung pundo na malilikom, itulong natin sa mga nabiktima ng baha. Diba? Incentive yun. Napakagandang kondisyon. Biglang naglagay ng kung ano-anong kondisyon siya, na imposibleng mangyari. Malinaw na palusot niya para hindi matuloy yung hamon niya. Siya yung naghamon. Pagkatapos ng kinol, tinatulan, biglang nag-back out.
naglagay ng kondisyon para makalusot. Kala kasi niya, hindi siya papatulan ni General Torre. Ibuldog yan si General Torre. Sabi nga natin, do or die. Yan ang ugali ng mga sundalo, do or die. Mamatay man sila sa laban, hindi yan atras. Di ba? Ganun ang ugali ng mga sundalo. Sundalo si General Torre. Sabi ni Attorney Garrido, Torre's call for the proposed match to raise funds for charity is not a barrier to the fight and is even an incentive for it to push through. He also said it works in Duterte's favor. If there's no drug test, claiming that it's widely believed that he is bangag or a drug user. Wala talagang naduwag po. Maski anong sabihin ninyo, ang kampo ng mga Duterte, malinaw na naduwag. Diba po, mga kababayan? Huwag maghamon para hindi po mapahiya pag pinatulan yung hamon. Di ba? Pag naghamon ka, dapat pag kinol, diretso. Ganon ang totoong matapang. Kaya tingin ko, after this, wala nang maniniwala sa kanila. Pag hindi talaga ito natuloy, ay resolusyon na yun ng yung Games in Amusement Board. Ano pa? Ready na. At ang latest ngayon, mga kababayan, siniset up na yung ring. Siniset up na po. Look, a boxing ring is being set up by the Philippine National Police personnel at the Rizal Memorial Coliseum in Manila on July 25 ahead of the charity boxing match between PNP Chief Police General Nicolas Torre III and Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte on July 27. 20 minutes ago. Paano yan, Baste? Kayaan na to. Ano na, Pulong? Yung waiver na sinasabi mo, mayroon na. Naka-ready na. So ano pa? Si General Torre, sabi ko nga po, sundalo yan. Ang sundalo po, do or die. Walang problema, hindi maasunto yung yung kapatid mo. Kasi ready na din yung waiver na sinasabi mo. Kailangan na lang, magpirma siya, papadala doon mismo sa opisina ni Baste sa Davao. O diba? Yung poster at billboard, ayos na rin, oh. Ano pa? Ang dali-dali gawin. O ngayon, yung mga DDS, mga kababayan, kasi nangomentaryo rito, si Ramon Tulfo, biglang pinost ng mga DDS, yung mukha ni Ramon Tulfo, nabugbog sarado ni Rimart Santiago, kabugbugan sila, di ba, sa airport? Ayan, para insultuin si Ramon Tulfo ng mga DDS. Ngayon, nag-react si Ramon Tulfo. Ayan, basahin ko po. Sabi niya, natuto ako kapag pinopost ng mga bashers ko ang litratong ito sa kanilang reply. Ibig sabihin, wala silang masabi o maisagot o napikon sila sa aking comment. Bakit ako nagagalak? I take that photo as a badge of honor. Kumbaga sa US Armed Forces ay Purple Heart para sa mga sundalong wounded in action. Pinagtulungan ako noon ng 8 kalalakihan na bangag ng Shabu. Lumaban ako, di ako tumakbo. I've been to a lot of fights before that. But that was probably the best fight of my life because at the age of 67, nakipagsuntukan ako sa mga kalalakihan na twice younger. The fight started when I came to the rescue of 2 ground personnel of Cebu Pacific who were being shouted at and insulted by the group. Ang masakit lang ay wala man lang isa sa mga nakapanood na umawat o tumulong. That's to be expected. Filipinos are cowards by nature. It took us centuries before we fought back our Spanish colonizers. Bash me more with this photo and thank you. Ha ha ha. Tumawa pa siya kasi daw kahit matanda na siya, nakipagsuntukan siya. Lumaban siya kahit nabugbog siya ng todo. Hindi siya kobarde, hindi siya duwag. Tama naman po.
Hindi yung tulad ng naghamon pagkatapos ng patulan ng matanda, General Torre, yun, nagset na kung ano-anong kondisyon para makalusot sa hamon. Na siya yung may gawa, siya yung naghamon para makaatras. Di ba pa, mga kababayan? Grabe frustration ng mga ng mga netizens. Sabi dito sa report ng Abante News, puro yabang lang, netizens gigil kay Basti Duterte. Yan sabi ng mga netizens. Milisila, darating ba ang bastos na Baste? Kung matapang ang na ito ay dapat pumunta siya sa Araneta Coliseum. Hindi na po Araneta, nasa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila sa Linggo para arapin ang inamon niyang si General Torre. Baka naman puro yabang lang ang nagaya ng tatay niyang buang. Sabi ni GMG Jr., Baste, kung matagal ka nang gustong mambugbog ng unggoy, dapat noon mo pa binugbog ang tatay mong unggoy. Unggoy ang itsura, unggoy pang ugali. Duwag ka lang, boy. Buahahaha, tatak Duterte talaga. Mga duwag, bastos, maingay lang, wala namang utak. Sabi ni Evita, ano ba, attorney? Ikaw ba naman si PNP? Hamonin ka, hindi ka ba kakasa? Magmumukhang duwag ka. Wala naman yatang pulis na duwag at nakakalalaki pa siya. Kung makabastos si Baste pala, ibo-broadcast pa. Tapos siya pala hihingi ng kondisyon. Siya yung naghamon. Tuloy-tuloy na po. Report ito ng GMA. Yung preparasyon. Hindi sumipot si Baste. Tuloy-tuloy ang preparasyon. Sineset up na po yung boxing ring sa Rizal Memorial Coliseum. Sabi ng isa pa dito, si Eric Malyunga, the DILG Secretary can suspend Basti Duterte for 90 days for grave misconduct in challenging the PNP chief to a duel during his 90-day preventive suspension pending the main administrative case. He will not receive any salary or remuneration. That does not include the decision which could result in his removal from public office. Lumala na tuloy. Self-destruction. Ang ginawa, mga kababayan, ni Baste, manang-mana sa tatay at kapatid. Self-destruction. Diba? So anyway, mga kababayan, abangan natin kung magbabago pa yung isip ni Baste. May oras pa naman po. May bukas pa para magbago ang isip ni Baste na lumaban na lang kasi kahiyaan na to. Tama? O ngayon, mga kababayan, itong ating programa ay atid sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gustong bumili nito at gawing negosyo ito, mag-message na lang po kayo sa amin. Para umasinso ang buhay po, mag-invest kayo sa negosyo. Tingnan ninyo kami. O di ba? Kayain ninyo yung aming online business. Paturo kayo sa anak ko, kay Riz Maravillas, architect entrepreneur. Or sa akin kayo mag-message po, Dante Maravillas blog sa page natin or Dante Maravillas Facebook account para sa inyong mga inquiries. So tatandaan po natin, sa ating buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.